Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 181 hanggang Kabanata 170. Kabanata 181. Tumingin si Jack kay Ben at malamig na sinabi, ito ay isang bagay ng mga prinsipyo. How dare you Jack White, tiyak na matapang ka. Ang lakas ng loob mong bugbugin ang anak ko, papatayin kita. Dahil sa galit, sumugod si Fiona. Kung tutuusin, siya ang kanyang biyanan. Hindi nang ahas si Jack na lumaban. Nakaiiwas lang siya. Anong meron? Fiona, anong problema? Nang mga sandaling iyon, bumalik si Joanne na nasa labas para bumili ng grocery kasama ang kanyang mga kasambahay na sina Kylie at Jenny. Nang makitang hinahabol ni Fiona si Jack ay agad itong humakbang para payuhan sila. Hindi siya nagawang tamaan ni Fiona ngunit sa halip ay napagod siya. Hingal na hingal siya habang nakahawak sa bewang niya. Pagkatapos sinabi niya, sisihin mo ang iyong mahal na anak. Sinaktan niya ang anak ko. Ma, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Si Ben ang nagsimula nito. Hindi man lang siya sinaktan ni Jack, kinaila niya lang siya ng bahagya dahil nawalan siya ng balanse. Balik na pagtatalo ni Selena. Pagkatapos kinausap niyang muli si Jack, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Sila na ba talaga ang babaeng iyon, ang goddess of war? Kaibigan mo ba talaga siya? Siya talaga si Lana, ang diyosa ng digmaan. Umiti ng mapait si Jack. Medyo nakaramdam siya ng kawalan. Nagsasabi siya ng totoo ngunit walang naniwala sa kanya. Nagsisinungaling ka pa rin. Gusto mo pa akong magsinungaling? Simula ngayon hindi na ako maniniwala sa mga sasabihin mo. Si Selena ay nasa lalim ng kawalan ng pag-asa. Sinabi niya kay Jack, dapat kang umalis ngayon. Ayaw kitang makita. Gusto kong mapag-isa. Selena, anong nangyayari? Anong meron sa diyosa ng digmaan na ito? Natarada si Joanne. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Mama, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Napatingin si Jack kay Joanne. Then, he looked at Selena with a solemn gaze, I'm telling you the truth. Siya ang diyosa ng digmaan. Wala akong magagawa kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin. Pero sigurado akong maniniwala ka sa akin balang araw. Naglakad si Jack papunta kay Fiona pagkatapos niyang magsalita. Ma, hindi ko alam kung tatanggapin mo ako pero mahalaga pa rin ang napag-usapan natin ilang araw na nakalipas, di ba? Pupunta ako doon at ihahanda ko ang regalo para sa matandang Panginoon. Hindi ko nababalikan ang pangako ko kay Ivan at babayaran ko sa kanya ang kanyang $10 milyong, hindi man lang nag-iiwan ng kahit isang sentimo. At saka sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang 20 milyong along mapapangasawa, nagyayabang ka pa. Sige, hihintayin kita. Pero kailangan mong ilabas ang nanay mo ngayon dahil nalagi ka sa gulo. Natawa si Fiona at sinabi ni Young Master Wilson na bukod sa pagbibiro sa mga mayayamang babae, sinampal mo si Young Master Hugo. Tinamaan mo siya sa napakaraming taong nanunood, ibig sabihin ay kinukutsa mo ang pamilya Hugo. Hindi ka pakakawala ng mga tao mula sa pamilya Hugo. Tama iyan. Umalis ka dito. Wala kaming pakialam kung patay ka man o buhay. Huwag mong idamay ang pamilya natin sa gulo, hindi natin kayang saktan ang pamilya Hugo. Damn it, how dare you hit me? Grabe ka, tinitigan ni Ben si Jack ng masama ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Alam niyang hindi siya bagay kay Jack. Mommy, tinawakan ni Kylie ang kamay ni Selena. Tumingin siya kay Jack na may pag-aatubili ng mga mata. Bagamat 4 na taong gulang pa lamang siya ay napakatinong babae. Sinaktan mo si Neil. Ikaw, nag-away ka na naman. Tumingin si Selena kay Jack at umiling. Ilang araw lang nakabalik si Jack pero nagdulot siya ng napakaraming problema. Nagsisimula na siyang mapagod. Umalis ka na, ayoko munang makita ka. Mag-uusap ulit tayo kapag nagpasya kang huwag nang magsinungaling. Kung hindi mo matutupad ang sinabi mo ngayon sa ika-7 kaarawan ni Lolo. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Kinaway-kaway ni Selena ang kanyang kamay. Kabanata 182. Hindi naniwala si Selena kay Jack.
Wala siyang choice kundi bumahantong hininga na lang. Gayunpaman, naniniwala siya na malalaman ni Selena sa kalaunan na hindi siya nagsisinungaling. Bilisan mo at umalis ka. Dadalhin mo kami sa gulo kung hahanapin ka ng mga tao mula sa pamilya Hugo. Napabuntong hininga si Andrew. Naawa siya dahil hindi mukhang magyayabang si Jack. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi sapat na nakakumbinsi. Sige. Napabuntong hininga ulit si Jack at muling tumingin kay Andrew. Pare, dapat gumanda na ang mga paa mo ngayon. Huwag kang mag-alala, tanggapin man nila ako o hindi, pupunta ako dito tuwing umaga para gamutin ka. Ang iyong mga binti ay dapat naganap na mabawi sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Natuwa si Andrew nang marinig ang sinabi ni Jack. Talaga. Sana gumaling ito. Bumabuti na talaga ang mga paa ko. Nararamdaman ko. Jack, huwag mong asahan na pahalagahan ka namin dahil lang sa pagpapagamot mo sa binti ni tatay. Parte ka rin ng dahilan kung bakit sumakit ang paa ng tatay ko. Ang pagtrato sa kanya ay obligasyon mo. Dapat kang bumawi sa ginawa mo, malinaw ba iyon? Galit na sabi ni Ben. Huwag kang mag-alala, alam ko iyon. Ngumiti si Jack at tumingin kay Kylie. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, Kylie. Kailangan ni Mommy ng ilang oras para kumalma. Galit pa rin siya ngayon kaya lalabas muna si Daddy. Babalik ako kapag hindi na galit si Mommy. Alright, Daddy, tumingin si Kylie kay Jack gamit ang malalaki nitong mga mata na mahamag habang nagsasalita ito sa kanyang malambing na boses. Napakabait na babae ni Kylie. Napangiti si Joanne at sinabing, Selena, huwag kang kumilos ng walang gana. Si Jack ay hindi magyayabang, hindi siya magsisinungaling sa iyo. Baka may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Labis na nag-aalala si Joanne na si Selena ay makipagdiborsyo kay Jack. Kahit na si Fiona at ang iba ay napakasama, si Selena ay isang mabuting babae. Malinaw niyang alam iyon pagkatapos makasama si Selena sa nakalipas na 5 taon. Dapat kaya niyang gawin ang sinabi niya. Kung hindi, paano tayo maniniwala sa kanya kung nagyayabang lang siya? Napatingin si Selena kay Joanne. Siya ay nasa 1 feet ng peak. Oo, Selena, hindi ka maaaring maging malambot ang puso sa pagkakataong ito. Isa ka sa iyong 20s at napakabata mo pa. Isa pa, napakaganda mo. Maaari kang magpakasal sa isang mas mabuting lalaki kahit na makipaghiwalay ka. Kung susuko ka sa pagkakataong ito, huli na ang lahat para makipagdiborsyo kapag tumanda ka na. Nagsalita si Fiona na nakatayo sa gilid. Nang mga sandaling iyon, may ilang magagarang sasakyan ang lumapit sa kanilang direksyon at huminto sa harap ng bakuran. Mayroong 12 ng mga ito. Bakit ang daming magagarang sasakyan? Dumating na ba ang pamilya Hugo? Napatingin si Ben sa mga sasakyan at agad na nagdilim ang mukha niya. Shit, andito pa si Jack at maliwanag pa ang langit pero dumating na ang pamilya Hugo. Nasa matinding problema ngayon si Jack. Ang mga taong ito ay dapat na napakahusay. Tignan mo yung mga bodyguards, lahat mabangis at matipunok, hindi sila ordinaryong tao. I bet dumating lahat ng masters ng Hugo family. Huwag mo kaming ilagay sa gulo. Agad na sabi ni Zena. Tara na, Selena, bilisan mo. Pumasok na tayo sa loob. Kahit anong mangyari dito ay walang kinalaman sa atin. Mabilis. Mamatay man si Jack o hindi ay wala sa atin. Takot na takot si Fiona. Agad siyang humakbang at hinahila si Selena. Kabanata 183. Pero nang makita si Neil na naglalakad palapit sa kanila kasama ang lahat ng tauhan niya, hindi maiwasan ni Selena na mag-alala para kay Jack. Galit na galit siya kay Jack dahil sa pagpunta niya sa auction kasama ang ibang babae at pagsisinungaling sa kanya, sinabing ang babae ay ang diyosa ng digmaan. Sa kabila noon, may nararamdaman pa rin silang dalawa sa isa't isa matapos ang lahat ng oras na magkasama sila. Ngayong nasa panganib si Jack, napagtanto niyang labis siyang nag-aalala kay Jack. Paano kung mamatay si Jack? Ibig bang sabihin ay mawawala ng ama si Kylie? Sige ate. Pumasok na tayo sa bahay. Pumakbang din si Ben. Iilan sa kanila ang kinaladkad si Selena papasok ng bahay. Binuhat ni Jenny si Kylie habang sinusundan sila papasok ng bahay. Master Hugo, si Jack ang may pananagutan sa nangyari kaninang umaga. Wala itong kinalaman sa pamilya natin.
Agad na sinigawan ni Fiona si Master Hugo at ang kanyang mga tauhan na nasa bakuran matapos umatras sa bahay. Natatakot siyang bugbugin siya o papatayin ng mga tao. Nanay ni Jack. Nasa labas pa ba siya? Hilingin sa kanya na pumasok. Si Selena ay nag-aalalang may sakit. Nakasara ang pinto at nakatayo lang sila sa likod ng bintana at nakikita ang nangyayari sa labas. Masyado kang mabait. Bakit niya siya hilingin na pumasok kung siya mismo ay ayaw niyang pumasok? Siya ang kanyang ina, hindi ang iyong ina. Hayaan siyang samahan siya kung gusto niyang gawin ito. At saka paano kung hindi masaya ang pamilya Hugo pagkatapos niyang pumasok? Ano ang gagawin mo kung ilalagay niya tayo sa gulo? Hindi pumayag si Fiona. Anak, sinaktan mo ba talaga ang young master ng pamilya Hugo? Hindi umalis si Joanne sa tabi ng anak. Siya lang ang suporta niya. Paano niya ito naiwan at nagtago sa bahay? Gayunpaman, pagdating sa pag-iisip na ang pamilya Hugo ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, si Joanne ay natakot din. Nag-aalala siyang tumingin kay Jack at umaasa na hindi totoo ang lahat. Tumanggo si Jack, binigyan ko siya ng ilang sampal. Walang kwenta ang lalaking iyon, tinuturoan ko siya ng leksyon in behalf of his parents. Halos mahimatay si Joanne matapos marinig ang sinabi niya. Tiyak na malaki ang ipinagbago ng kanyang anak pagkabalik mula sa hukbo. Nagustuhan niyang lumaban sa kawalan ng katarungan, gayunpaman ito ay mismong larangan ng digmaan. Kung patuloy niyang sinasaktan ang mga makapangyarihang puwersa na tulad nila, paano siya makakaligtas? May masamang mangyayari maaga o huli kung magpapatuloy ito ng ganoon. Mga Ginoo, anak ko, baka mapusok siya minsan dahil kagagaling lang niya sa larangan ng digmaan. Sana hindi mo siya sisihin. Lumapit ka sa akin kung gusto mong pumatay. Natakot si Joanne, ngunit nang ang mga tao mula sa pamilya Hugo ay lumapit kay Jack, siya bilang isang ina ay naglakas loob. Inarang niya si Jack sa mga taong may payat na katawan. Ma, bakit ka natatakot sa kanila? Hindi mo kailangang matakot, hindi sila bagay sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa pagtingin sa kanyang takot na ina, si Jack ay nakaramdam ng pagkaantig. Agad niyang sinubukang aliwin ang kanyang ina. Ano pa ang hinihintay mo? Nagdilim ang mukha ni Master Hugo. Sinaman niya ng tingin ang anak na si Neil. Bagamat nag-aatubili si Neil, wala siyang ibang nagawa kundi ang ibaba ang ulo at humakbang pasulong. Lumuhod siya sa harap ni Jack. Jack, nagkamali ako. Ako ay isang tanga at ako ay nagkamali. Patawarin mo ako. Napahiya si Jack. Akala niya ay narito sila para magsimula ng away. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala niya ang kanyang anak para humingi ng tawad. Tumingin siya kay Master Hugo at hindi niya maiwasang humanga sa lalaking iyon. Kabanata 184. Ano? Nakikita ko ba ang mga bagay? Nakaluhod si young Master Hugo kay Jack. Kinusap ni Fiona ang kanyang mga mata at inisip kung nag-hallucinate ba siya. Napakaraming tao ang dinala niya pero hindi dahil gusto niyang labanan si Jack. Sinampal ni Jack ang kanyang anak, ibig sabihin ay kinukutsa niya ang pamilya Hugo. Nakakagulat, gusto ni Master Hugo na lumuhod ang kanyang anak sa harap ni Jack at humingi ng tawad sa kanya. Nagulat din si Zena. Ano ang nangyayari? Nabaliw ba ang mga tao sa pamilya Hugo? Ito, nataranta rin si Andrew. Bahagyang natigilan si Jack matapos marinig ang kanyang sinabi. Pagkatapos sinabi niya kay Neil, bumangon ka. Hindi mo pa nahawakan ang bottom line ko ngayon. Kung hindi, pinatay na kita. Si Fiona at ang iba pa ay nahiya matapos siyang makitang nangingibabaw. Isa lang ba talaga siyang ordinaryong veterano? Bakit hindi siya natakot sa pamilya Hugo? Para bang kaya niyang ideklara ang buhay at kamatayan ng isang tao? Para bang siya ang diktador? Nakatitig sa kanyang figure, si Selena ay nasa isang estado ng ulirat. Kilala ba talaga ni Jack ang Goddess of War at kaibigan ba talaga siya ng Goddess of War? Kung hindi, paano siya magiging walang malasakit sa pagharap sa mga tao mula sa pamilya Hugo? Para siyang napaka-casual at relaxed. Salamat, maraming salamat, Jack. Napuno ng sama ng loob si Neil, ngunit pinilit niyang iyuko ang kanyang ulo. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Jack, umatras siya pabalik sa tabi ng kanyang ama.
Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan at inisip na masyadong maingat ang kanyang ama. Nais lamang ng kanyang ama na mamuhay ng payapa sa buong buhay niya. Mayroong maraming mga pagkakataon kung saan siya ay nanatiling tahimik kahit na siya ay binubuli. Sinabi ng kanyang ama na ito ay dahil ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba para maiwasang masira ang pamilya Hugo. Hindi nakasagot si Neil dahil ito ay para sa kapakanan ng pamilya Hugo. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay para siyang pagong na nagtatago sa kabibi nito. Namuhay siya ng maingat sa buong buhay niya. Ang lalaking nasa harapan nila ay isang veterano lamang. Ano ang dapat katakutin? Bukod dito, kahit na ang lalaking iyon ay maaaring magkaroon ng isang mayamang babae bilang kanyang suporta, hindi niya kailangang pumunta sa lahat ng paraan upang dalhin siya doon at pilitin siyang humingi ng tawad. Kinailangan pa niyang lumuhod kay Jack. Sobrang nakakahiya. Kailangan mong humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung ang isang sundalo ay maglakas loob na bugbugin ka at nangangahulugan ito na siya ay walang takot, dapat may mayaman na babae sa likod niya na hindi natin kayang masaktan. Kaya kailangan mong humingi ng paumanhin para sa kaligtasan ng pamilya Hugo. Pinalaan na kita dati. Maaari kang magparty sa lahat ng gusto mo. Wala ka man lang magawa at mabuhay sa pamilya namin. Mayroon kaming maraming pera, ito ay magtatagal sa iyo magpakailanman. Sabi ko sa iyo huwag kang magulo pero ayaw mong makinig. Bukod dito, nagpadala ka ng isang tao upang pagnakawan ang mga kalakal ng iba na binili nila sa auction. Pinahiya mo ang pamilya Hugo sa harap ng lahat ng first class na aristokratikong pamilya. Umalangaw pa rin sa tenga ni Neil ang mapusok na salita ng kanyang ama. Ginoo. White, sorry talaga sa nangyari ngayon. Kasalanan ng anak ko. Narito ang isang maliit na bagay mula sa akin. Sana tanggapin mo. Nang makitang pinatawad na ni Jack ang kanyang anak, ipinalakpak ni Master Hugo ang kanyang mga kamay. Dalawang bodyguard ang humakbang at binuksan ang dalawang malita. Ang mga malita ay puno ng pera. Kabanata 185. Narito ang $3 milyong para sa iyo. Bagamat hindi ito marami, tanggapin ito bilang tanda ng aming pagsasaalang-alang. Ikinalulungkot kong ginulat kita, si Master Hugo ay napakatapat, wala man lang affectation. Napangiti si Jack nang walang pakialam matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Bahagya niyang sinulyapan ang mga malita sa lupa, $3 million is definitely not a lot. Nagdilim ang mukha ni Master Hugo. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Jack na napakaliit nito. Hindi pa rin ba masaya si Jack sa nangyari? Sila ay nasa malalim na problema kung iyon ang kaso. Gayunpaman, binago ni Jack ang usapan pero considering you came here with a sincere attitude, you even brought along the top executives of your family and your son here to apologize, I'll accept your regards. Kalimutan ang tungkol sa pera, hindi ko gusto ito. Ang iyong taos pusong saloobin ay higit pa sa sapat. Hindi. Nakatayo si Fiona sa may pintuan. Nag-aapoy ang mga mata niya habang nakatitig sa pera. Laking gulat niya nang marinig niyang tinatanggihan ni Jack ang pera. Agad niyang itinulak ang pinto at tumakbo palabas. Ikaw Pang, paano mo matatanggihan ang pera? Napakaraming tao ang dinala nila dito at inistorbo kami. Kailangan mong tanggapin ang pera. Agad na humakbang si Fiona, isinara ang dalawang malita at binuhat ito sa kanyang mga bisig. Tama, Jack. Napakarami sa kanila ang pumunta rito, akala namin mag-aaway kayo. Takot na takot kami at muntik na kaming mabaliw. Kailangan mong bayaran kami para sa mga psikolohikal na pinsala. Kung ayaw mo ng $3 milyong kami na ang kukuha. Nagsalita na rin si Ben. Akala niya napakatanga ni Jack. $3 milyong iyon. Maaari silang bumili ng bahay sa isang mas magandang lokasyon na may $3 milyong. Sayang ang pagtangging tanggapin ang pera. Ang pera ay para sa akin, hindi sa inyo, tama? Saglit na natigilan si Jack at saka, akala ko ba sabi mo outsider ako? Anong outsider ang sinasabi mo? Nasa iyo ni Selena ang iyong sertipiko ng kasal. Hanggat hindi pa kayo hiwalay, isang pamilya pa rin tayo at ako ang iyong biyenan. Sa sobrang gulat ko, muntik na akong mamatay.
Kailangan mong tanggapin ang perang ito para aliwin ang nasaktan kong puso. Matigas na sabi ni Fiona, bukod dito para sa iyo ang pera at ibig sabihin joint property ito. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Oo, iisang pamilya tayong lahat. Jack, hindi mo ba dapat tanggapin ang pera kahit para sa iyong biyenan? Natigilan si Master Hugo. Natawa siya at sinabing, hindi ko akalain na matatakot pala ang pamilya mo kapag makakita ng maraming tao. Bigla akong dumating. Akala ko magpapakita ako ng mas sincere at solemne sa pagdadala ng mas maraming tao dito. Hindi ko ine-expect na makakaistorbo pala iyon sa pamilya mo. Kasalanan ko ito, Master Hugo, masyado kang magalang. Bagamat nagkamali ang iyong anak, maaaring masyadong impulsive si Jack kung minsan. Sana ay maging mapayapa tayo sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Joanne sa sinabi niya. Oo. Dapat tayong magkasundo ng mapayapa. Umiti si Master Hugo. Nagmamadali siyang humakbang at iniabot ang kanyang name card kay Jack, Mr. White, kung sakaling magkamali ang anak ko sa hinaharap, maaari mo akong tawagan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ko hahayaang abalahin kanya. Umiti ng mapait si Jack. Tiningnan niya ang name card at saka lang niya sinabing, natatakot ka na baka mapatay ko ang anak mo dahil sa impulse, di ba? Isa kang napakatusong tao, kumaibot ang labi ni Master Hugo. Ang adjective na iyon, Yupang, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang aking ama ay natatakot sa iyo dahil siya ay mahiyain, ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Galit na humakbang si Neil nang marinig niyang tinatawag ni Jack na tusong tao ang kanyang ama. Kabanata 186. Sampal. Sa kasamaang palad, sinampal ng malakas ni Master Hugo si Neil sa mukha. Sino ang sinisigawan mo? Hindi mo ba nakikitang nagbibiro si Jack? Dad, siya. Napuno ng galit si Neil. Gusto niyang durugan ng husto si Jack. Pinandilatan siya ni Master Hugo ng masama. Pagkatapos tumalikod siya at ikinulong ang kanyang mga kamay habang sinasabing, Jack, you're such a humorous guy. Gagawa muna ako, and sorry for disturbing you. Sa muling pagkikita, mahinahong sabi ni Jack. Di nagtagal, ang mga tao mula sa pamilya Hugo ay nagmaneho. Nakaramdam ng hinanakit at insulto si Neil sa kanyang pagbabalik. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa bakuran ng villa, hindi na napigilan ni Neil ang sarili. Tay, bakit ka tumahimik ng ganyan ang pakikitungo niya sa iyo? We are a second-class aristocratic family. How can you let a soldier bully us like that? Hindi ko matatanggap. Noon lang lumingon si Master Hugo at tumingin sa kanyang anak. He sighed with emotions, hindi naman sa mahiyain ako, ginagawa ko para sa kapakanan ng buong pamilya namin. Malayo na ang narating natin mula sa pagiging isang ordinaryong pamilya ng maliliit na negosyante hanggang sa kung sino tayo ngayon sa Eastfield. Ito ay hindi madali sa lahat. Nakita ko ang maraming maimpluwensyang pamilya na nawasak dahil lang sa nasaktan nila ang isang tao na hindi nila dapat saktan. Kuminto siya sandali bago siya nagpatuloy sa pagsasabing. Bukod dito, hindi pa nagtagal. Narinig ko ang isang tao mula sa isang first-class na aristokratikong pamilya sa susunod na bayan na tinanggal mula sa listahan matapos masaktan ng isang retiradong hari ng digmaan. Ang amo at ilang makapangyarihang miyembro ng pamilya ay napatay lahat. Ang mga katulong lang ang nakatakas. Napabuntong hininga si Neil, no way. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Paano niya masisira ang isang first-class na aristokratikong pamilya ng ganoon lang? Hindi nagtagal, nagsimula siyang magsalita muli, pero dad, ordinaryong veterano lang si Jack. Isa lang siyang sundalo. Masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Isaisip mo ito. Huwag na huwag mong maliitin ang sinuman. Kahit na si Jack ay hindi sikat o makapangyarihan, bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na hampasin ka? Bakit siya napaka-carefree at walang takot? Na kahit papaano ay nagpapakita na ang babaeng nakamaskara ay isang taong hindi natin kayang i-provoke. Tumango si Master Hugo pagkatapos niyang magsalita. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, naging mata ko na ang mga tao. Huwag kang maglalakas loob na guluhin si Jack sa susunod. Alright, hindi masaya si Neil pero tumango lang siya. Malas siya sa pagkakataong ito. Mama, tingnan ko po.
$3 milyong ba talaga ang pera? Medyo matagal na rin simula noong huli akong nakakita ng napakaraming pera. Agad na sumugod si Ben sa tabi ni Fiona at tuwang-tuwang sinabi ng makaalis ang mga tao mula sa pamilya Hugo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ang pera mula sa pamilya Hugo, paano ito magiging peke? Inilibot ni Fiona ang kanyang mga mata kay Ben. Pagkatapos tumingin siya kay Jack. Jack, bagaman pinabayaan ka ng pamilya Hugo, patuloy mo kaming ginugulo na nagiging dahilan upang mabuhay kami sa takot araw-araw. Kaya alam ni Jack ang gustong sabihin ni Fiona. Agad niya itong pinutol, $3 million lang pwede mo nang kunin kung gusto mo, Maria. Ngunit gamabi na ngayon, mahihirapan tayong maghanap ng matutuluyan sa gabi, natatawang sabi ni Fiona. Bakit maghahanap ng matutuluyan? Hindi tulad ng wala kang matutuluyan. Manatili lamang dito. Ngunit gaya ng nabanggit mo, kailangan mong ibigay sa amin ang perang ipinangako mo sa amin noong kaarawan ng matandang master. Ang bagay na ito ay nananatiling hindi nagbabago. Kung hindi mo maibigay sa amin ang pera, magiging sinungaling ka. Ihilingin namin kay Selena na makipagdiborsyo. Oo. Ibigay mo man sa amin ang pera at ipakita sa amin na hindi ka nagsisinungaling o patunayan sa amin na kaibigan mo ang Diyosa ng digmaan, kung hindi, hindi ka namin tatanggapin. Sabi ni Ben. Kabanata 187. Nanatiling malamig ang mukha ni Selena habang nakatitig sa ina at nay, hindi mo ba masyadong naisip na nagbago ang isip mo? Kahit pahayaan mo siyang manatili, hindi siya matutulog sa parehong kwarto ko. Galit pa rin ako. $3 milyong lang ito. Hindi ako magtitiwala sa sinungaling na ito para lang sa pera. Kinausap ni Selena si Jack sa sobrang harsh kanina. Imposibleng magbago bigla ang ugali niya. Masyadong nakakahiya para sa kanya. Saan mo siya gustong matulog kung pareho kayong hindi natutulog? Huwag mo siyang hayaang matulog sa kama mo. Maglatag ka ng kutson sa lupa. Panatag si Fiona na bitbit ang $3 milyong. Huwag kang mag-alala, may 20 araw pa bago ang kaarawan ng iyong lolo. Kung hindi niya tayo mabibigyan ng $40 milyong sa panahong iyon, masisipa siya. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung siya ay sinungaling o hindi. $40 milyong. Hindi ba napagkasundoan natin ang $30 million? Nagulat si Jenny, ang kasambahay, bakit tumaas ng $10 milyong ang halaga? Tumaas ang presyo. Ang mga regalo sa kasal ay hindi 10 milyon kundi $20 milyong na ngayon. At saka pumayag si Jack dito. Tama ba, Jack? Naka-cross arm si Fiona sa harap ng kanyang dibdib habang nakatayo siya doon na may pagmamalaki gaya ng dati. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng $20 milyong. Wala kang mawawala kahit 1 sentimo. Napangiti si Jack. Oo, nanay ni Selena. Kailangan mong maniwala sa anak ko. Kaya niyang kumita ng pera. Pumakbang si Joan at nakangiting sabi. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, naglakad siya patungo kay Selena at pinayuhan siya. Selena, kahit para sa kapakanan ng iyong anak, dapat kang maniwala kay Jack. Naniniwala ako sa anak ko at hindi siya magsisinungaling sa'yo. At saka, gusto ni Kylie ang kanyang ama, tama ba ako? Kinagat ni Selena ang kanyang mga labi at inikot ang kanyang mga mata kay Jack. Sige, bibigyan pa kita ng 20 araw. Malalaman namin kung sinungaling ka sa kaarawan ni Lolo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Kylie, halika dito. Tara na, papaliguan ka ni Daddy. Magluluto si Lola ng hapunan tapos masarap ang kainan natin mamaya. Yumuko si Jack at ngumiti kay Kylie. Sige, tuwang-tuwang tumakbo si Kylie sa yakap ni Jack. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Selena nang makita niya si Jack na naglalakad palayo habang karga si Kylie. Yung matanda ko, $3 million. Mayaman na kami ngayon. Mayaman na talaga tayo ngayon. Tuwang-tuwa si Fiona habang bitbit ang mga malita at sinabing, bukas, magdeposito tayo ng pera bukas ng umaga. Maya-maya pa ay natapos na ang hapunan ng pamilya. Pumasok si Jack sa kwarto at nahiga sa sahig. Lumabas si Selena sa shower. Nakasuot siya ng light blue na nightgown. Mukhang malasotla at malambot ang pantulog. Nakita ni Jack ang makatarungang mga binti ni Selena sa likod ng pantulog. Napakaakit nito.
Ano ang tinitignan mo? Sinaman ang tingin ni Selena si Jack nang makita niya ang lalaki na nakatitig sa kanyang mga binti. Maya-maya may pumasok sa isip niya. She winked at Jack and spoke in a seducing tone, "Baby, gusto mo ba akong halikan? Napaka-absorb mo na nakatingin sa akin. Dapat ba kitang bigyan ng pagkakataon?" Kabanata 188. Hindi inaasahan ni Jack na ganoon ang sasabihin ni Selena sa mga oras na iyon. Pagtingin sa kanilang anak na mahimbing na natutulog sa kama, tumango si Jack, "Syempre, gusto kitang halikan." Namula si Selena habang naglalakad papunta kay Jack. Pagkatapos sinabi niya, "Hahayaan kitang halikan ako kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Sigurado ka ba? Hahayaan mo akong halikan kita kung sasabihin ko ang totoo." Kumunot ang noo ni Jack. Pakiramdam niya ay mas komplikado ang mga bagay kaysa sa itsura nito. "Syempre, hindi ko nababalikan ang mga sinabi ko." Nagmura si Selena. "Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo." Itinaas ni Jack ang kanyang kamay at nagmura. "Kung gayon sabihin mo sa akin ang totoo, ang babaeng nakamaskara ba ay talagang Diyosa ng digmaan?" Tanong ni Selena. Tumango si Jack, "Oo naman. Siya si Lana, ang nag-iisang Diyosa ng digmaan. Ito ay totoo. Kaibigan mo ba talaga siya? Huwag kang magsinungaling sa akin." Tinitigan ni Selena si Jack na parang gusto niyang makita ang lahat. Umiti ng mapait si Jack at sinabing, "Sige, nagsisinungaling talaga ako dati. Hindi ko talaga siya kaibigan." Nagdilim ang mukha ni Selena nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya ito kaibigan at mayaman siya, naging toy boy ba talaga si Jack para kumita ng 40 milyong dolyar? Sabi na nga ba? Sinungaling ka, namumula ang mga mata ni Selena dahil sa sakit. "Pasensya na, gusto ko lang mamuhay ng payapa. Hindi ko siya kaibigan, actually apprentice ko siya." Walang magawang sinabi ni Jack, "Ikaw lang ang nakakaalam nito. Ayokong magsinungaling sa'yo dahil babae ka. Huwag sabihin kay nanay at sa iba pa." "Apprentice." Nagulat si Selena. Nagdududa siya sa narinig, "Lalo kang katawa-tawa. Hindi ako naniwala sa iyo noong sinabi mong kaibigan mo siya pero ngayon ay sinabi mong apprentice mo siya, anong nakakatawa dito?" "Apprentice ko talaga siya." Nagkibit balikat si Jack, "Ikaw ang patuloy na nangbubulo sa akin para sabihin sa iyo. Ngayong sinabi ko na sa iyo, hindi ka naniniwala sa akin. Bakit hindi mo sabihin na lahat ng siyam na Gods of War ay apprentice mo?" Ito ay katawa-tawa. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Jack. "Actually, totoo yung sinabi mo. Lahat sila ay mga apprentice ko." Hindi alam ni Jack kung matatawa o maiyak, "Hindi ko akalain na mapapansin mo. Asawa ko, hindi ka kapanipaniwala." Halos himatayan si Selena. Walang hiya talaga ang lalaking iyon. Kailan siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihing lahat silang siya may kanyang apprentice? Sino siya sa akala niya? Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo, sinungaling ka. Isa kang malaking tanga. Hay nako, bakit ako naniwala na kaya mong maghatid ng kaligayahan sa ating pamilya? Marunong ka lang magyabang. Tumingin si Selena kay Jack, tumalikod at handa nang matulog. Paghintay. Inaila siya ni Jack pabalik at isinuko siya sa dingding gamit ang isang kamay sa itaas ng kanyang ulo. Pumakbang siya at lumapit sa katawan niya. "Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin?" Naguguluhan, hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Selena. Dilat na dilat ang magagandang mata niya. "Sabi mo pwede kitang halikan kapag sinabi ko sa'yo ang totoo. Hindi mo naman pwedeng balikan ang mga sinabi mo, di ba?" Umisi si Jack at tinitigan ang taong nasa harapan niya. "Pero hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin." Iniangat ni Selena ang ulo niya. Kabanata 189. "Manam." Bago pa siya matapos magsalita, ibinaba niya ang ulo niya at siniil ng halik ang mapupulang labi nito. Agad na dilat ang mga mata ni Selena. Napatulala siya. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang loob ni Jack at nangahas na halikan siya ng ganoon. Hindi mapigilan ang tibok ng puso niya at nanghihina ang tuhod niya. "Umalis ka." Itinulak niya si Jack nang matauhan siya. Tapos galit na sabi niya, "Baliw ka, paano mo ako hahalikan ng ganyan? Hindi kita dapat pinatulog sa iisang kwarto kasama ko. Ngayon ka lang nangako sa akin."
Ngayong sinabi ko na sa iyo ang totoo, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Tinilaan ni Jack ang kanyang labi at naglakad pabalik sa kanyang kutson. Pumiga siya at tinamnam ang sandaling iyon. I decided not to brush my teeth tomorrow. Tiyak na magkakaroon ako ng matamis na panaginip ngayong gabi. Asar ni Selena. Hindi niya alam na si Jack ay maaaring maging tulad ng isang bastos minsan. Parehong day off ni na Selena at Jack kinaumagahan. Naghahanda na silang dalawa para ipadala si Kylie sa kanyang kindergarten. Nawala ang galit ni Selena sa magdamag. Naglalakad sa kalye habang lahat sila ay nakabihis para silang isang magandang eksena sa isang pelikula. Sabihin ko sa iyo, 24 na araw na lang ang natitira bago ang kaarawan ni Lolo. Nahihanda mo na ba ang regalo? Hindi madaling makahanap ng red along nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Dumating ang taxi sa harap ng isang pribadong kindergarten. Wearing a cold face, Selena said, "Hindi ako nagbibiro. Kung hindi mo matutupad ang pangako mo, ibig sabihin nagsisinungaling ka sa akin all this while." Mga red along nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Hindi ba magmumukha akong masyadong insincere noon? Walang pakialam na ngumiti si Jack. Dapat maghanda man lang ako ng mahigit 100 milyong dolyar na halaga ng mga regalo para ipagmalaki ang asawa ko. 100 milyong dolyar. Tumingin sa iyo, hindi ka man lang namumula kapag nagyayabang ka. Walang himig si Selena. Marunong talagang magyabang ang lalaking iyon. Kung hindi dahil sa kapakanan ng kanyang anak ay itinaboy na niya ito. Pakiramdam niya, isa siyang tanga sa paniniwalang sweet talk ng lalaking iyon. Tila hindi madaling pagkatiwalaan ang kanyang mga salita. "Honey, give me a minute, I need to use the restroom there." "Hintayin niyo akong dalawa dito." Tumingin si Jack sa pampublikong banyo sa gilid at sinabi, "Go, go." "Darn you, ang istorbo mo." Masungit na sabi ni Selena. "Uy, si Selena ba ito? Anong ginagawa mo dito?" Pagkaalis ni Jack. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may hawak na isang maliit na batang lalaki ang naglakad patungo kay Selena na may ngiti sa kanyang mukha. "Rachel, Diyos ko. Ikaw. Ilang taon na kitang hindi nakita." Natuwa si Selena. "I can't believe I am with my college classmate here." "Anak mo ba ang batang ito?" "Oo. Nasa senior class na siya ng kindergarten." Ngumiti si Rachel at tumingin kay Kylie. "Is this your daughter?" "She looks so adorable." Laki siyang isang napakagandang babae tulad ng kanyang ina. "Nambobola mo ako." "Napakagwapo rin ang anak mo, tiyak na napaka-successful na tao in the future." Tuwang-tuwa si Selena na makilala ang kanyang kaklase sa kolehiyo na ilang taon na niyang hindi nakikilala. Siyempre, tingnan mo na lang kung sino ang kanyang ama, isa siyang manager sa isang factory. Ang mukha ni Rachel ay kumikinang sa pagmamalaki. Napatingin siya sa kindergarten sa tabi niya. Ito ang pinakamahal na kindergarten sa Eastfield. Ang taunang tuition fee ay kasing halaga ng taunang sweldo ng ilang manggagawa sa opisina. Ang mga kumikita ng mas maliit ay maaari lamang maipadala ang kanilang mga anak dito kung hindi sila kumain o uminom sa loob ng 2 taon. Speaking of which, she show off again. Dito nag-aaral ang anak ko. Nasa senior class siya ng kindergarten ngayon. Talaga. Ang galing. Ako ay nagsasign up para sa aking anak na babae ngayon. Magkano ang bayad? Ngumiti si Selena. Mali ba kita narinig? Pinapadala mo ang iyong anak na babae sa kindergarten na ito. May pera ka ba? Natigilan sandali si Rachel. Pagkatapos tinignan niya si Selena pataas at pababa. "Selena, ito ang pinakamaganda at pinakamahal na kindergarten sa Eastfield. I think mas mabuting kalimutan mo na. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo kayang ipadala ang iyong anak sa kindergarten na ito." Oo. Ang mga bata mula sa mahirap na pamilya ay hinding-hindi kayang mag-aral sa kindergarten na ito. Ang anak ni Rachel ay masyadong masungit. Kabanata 109. Dilim ang mukha ni Selena nang marinig ang sinabi ni Rachel. Masayang nagkataon na may nakasalubong siyang matandang kaklase doon, ngunit hindi niya inaasahan na mababa ang tingin nito sa kanya. Nakilala at pinakasalan ni Rachel ang isang mayamang lalaki sa kanyang 2nd taon sa unibersidad.
Hindi nagtagal pagkatapos niyang magtapos nabuntis siya at nagkaanak. Sa makatuwid, ang kanyang anak ay 6 na taong gulang na at nag-aaral sa senior class ng kindergarten. Magkano ang tuition fee dito? Hindi sigurado si Selena tungkol sa matrikula, nabalitaan lang niya na ang kindergarten ang pinakamaganda. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $120,000 sa isang taon kasama ang mga gastos sa pamumuhay. Kaya, mayroon ka bang sapat na pera? Tumawa si Rachel at sinabing, Selena, ikaw ang pinakamagandang babae sa klase namin noon. May mga chismis na nagsasabing ipinanganak ka rin sa isang mayamang pamilya. Lahat ng tao sa klase namin ay naiinggit sa iyo. Tumigil sandali si Rachel matapos ang kanyang pangungusap. Pagkatapos nagpatuloy siya sa pagsasabing, sayang, narinig ko na sinabi ng asawa ko na nagpakasal ka sa isang delivery guy at ipinadala siya sa hukbo sa ikalawang araw ng iyong kasal. Hindi siya bumalik sa loob ng 5 taon. I bet patay na siya sa battlefield ngayon. At saka pinalayas ka ng pamilya mo dahil buntis ka. Sak, ang miserable ng buhay. Napahiya si Selena, mukhang napakaalam ng asawa mo. Well, sigurado yun. Pagkatapos ng lahat siya ay itinuturing na isa sa mga mas mataas na uri ng mga tao. Bukod dito, mayroon siyang libu-libong kawani sa kanyang pabrika. Kaya naman palagi niyang binabantayan ang mga gawain ng mga maimpluwensyang pamilya. Isa pa, binigyan ka ng titulong Most Beautiful Woman in Eastfield ng mga lalaki. Kaya, naging focus ka sa lungsod na ito. Paanong hindi ka namin mapapansin? Sinabi sa akin ng asawa ko na nahihirapan kang maghanap ng trabaho. Hindi ko inasahan na ang isang puting sisni na tulad mo ay magiging isang pangit na pato. Isang halo ng emosyon ang dumaan kay Rachel. Noon, halos siya na ang pinakamagandang babae sa klase nila pero laging may edge si Selena sa kanya. Palagi niyang inaalis ang spotlight niya. Kaya naman nakaramdam siya ng sama ng loob kay Selena. $120,000 sa isang taon. This is, kumunot ang noo ni Selena. Ito ay medyo mapaghamong para sa kanya. $100,000 lang ang dala niya. Naisip niya na iyon ay higit pa sa sapat. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang halaga ng taunang tuition fee para sa isang kindergarten. Wala siyang sapat na pera. Kontento si Rachel na nakatingin sa mukha ni Selena. What's wrong? Nagulat ka ba? Ito ang pinakamagandang kindergarten. Tinatawag ng mga ina ang kindergarten na ito na isang marangal na kindergarten. Tanging ang mga upper class na pamilya lamang ang kayang magpadala ng kanilang mga anak sa kindergarten na ito. Kung hindi ka milyonaryo, natatakot ako na hindi mo maipadala ang iyong mga anak dito. Awkward na ngumiti si Selena. Iniisip niyang hilingin sa kanyang ina na ilipat siya ng pera mamaya para mabayaran niya ang matrikula. Sa bagay, $3 milyong lang ang nakuha ng kanyang ina kahapon. Magkakaroon siya ng $3,800,000 sa kanya. Ang halaga ng pera ay sapat na malaki. Bukod dito, cash sila. Sina Fiona at Andrew ay nakasakay sa kanilang electric scooter papunta sa bangko upang itago ang pera. Sa kabilang banda, pumunta sila dito sakay ng taxi kasama ang kanilang anak. Nagsalita si Rachel habang nanatiling tahimik si Selena, kaya sabi ko ang mga bata mula sa mahirap na pamilya ay hindi kayang mag-aral sa kindergarten na ito. Mas mabuting dalhin mo ang iyong anak na babae at maghanap ng ibang lugar. Ang ilang mga pampublikong kindergarten ay magiging mas mura. Ang taunang bayad sa pagtuturo ay maaaring nagkakahalaga lamang ng $1,000. Sigurado akong kayang-kaya mo ang $1,000, di ba? Kung hindi pa rin maayos, papahiram ako sa iyo ng pera. Naaawa ako sa iyo. Kung tutuusin, magkaklase tayo dati. Hindi mo kailangang gawin iyon. Hindi ako mahilig umutang ng pabor sa mga tao. Umiti ng mapait si Selena at sinabing, matigas pa rin ang ulo mo gaya ng dati. Halika, aminin mo kung wala kang pera. Walang dapat ikahiya. Dapat kang humiram ng pera at hayaan mo munang mag-aral ang iyong anak. Nakasuot ng mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha, lumapit si Rachel at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Tapos kumaway siya kay Selena. Selena, pasok muna ako para iparehistro ang anak ko. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories.
JC Entertainment.